mas kawawa siya, Oo. hindi kami. Oo. Kasi, ano eh, tawag dito. Tama si Edo din. Mas kawawa siya kasi unang-una, hindi naman sila ganun kayaman. Ngayon, kung mawawala ang tulong ninyo sa kanya, sino ang tutulong sa kanya? Napakahirap, guys. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. At samahan nyo guys, nagmuwa ng video reaction kay Papa Eds. Ito na siguro yung about dun sa kay Tinay, di ba? Napanood nyo ba yung reaction video guys? Napakaganda no? Marami ka matutunan doon. At gusto ko rin marinig yung feedback doon ni Kalingap Edu. No? At pakinggan natin guys. No? At syempre sa lahat ng mga EDCW, shoutout po sa inyo guys. Ayun, supportahan po natin si Papa Eds. Always support kay Papa Eds. At di ko na papatagalin. At syempre huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre sa lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo, shoutout po sa inyo. Sana ma-enjoy nyo po itong video reactions natin. At the same time, shoutout din po sa lahat ng Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang at na syempre ang nag-iisa, Kalingap Proud. So di ko na papatagalin guys at pakinggan natin si Papa Eds. Hindi sasabihin natin masamang gawain. Hindi lang magandang gawain na yung mga iba na kung sa iba siguro kung siguro ano na tawag dito, stable lang. Why not? Pero hangga't ganito nasa ganitong posisyon, tapos ganyan gawin nila yung mga ganitong mga bagay na mga tinutulungan ko. Unacceptable guys, no? Unacceptable yung mga ganung bagay. Tapos actually pinagbigyan na natin po siya isang beses nung diba? So ibig sabihin Papa Eds, napagbigyan mo na pala yung Tinay. Akala ko isang beses niya lang ginawa, no? Pasensya na guys, ha? So ibig sabihin dalawang beses niya na ginawa, ito pangalawa na. Actually pinagbigyan na natin po siya isang beses nung nakaraan. Diba sabi po natin palagi siya na tawag dito, nag-jamming, ganyan, kung kani-kanino. Siyempre, pinagbawalan na natin siya medyo gumawa kung ano-ano. Kasi ayaw ko namang mapahamak at yun, masira yung kanyang future, di ba? So, sa pangalawang pagkakataon, ginawa na naman niya. Pangalawa? Yun, siyempre, bilang tumutulong, hindi na natin kailangan, hindi ko na palalampasin pa yung mga ganung bagay. Kumaga Papa Eds, hindi mo na hinayaan magpumangatlo pa. 'Di ba? Baka mag-enjoy masyado. 'Di ba? Unang kasi actually sa Biblia, pangalawa, 'di ba? Tapos pag talagang pwede mo nang itakwil. Ganun 'yun eh. Pag pagbigyan mo, pangalawa, pwede mo pagbigyan, pero pag pangatlo, itatakwil mo na 'yon. Pero syempre napuno na si Papa Eds. No, pero syempre hindi niya nahintay pumangatlo pa, 'di ba? Baka mag-enjoy lalo. 'Di ba no? Baka isipin niya okay lang kasi nakalusot siya ng una, inulit pa. Wala talaga. Ibig sabihin siya may problema, no? Yung Tinay, no? Pero nakakalungkot lang Sana magbagong bata. Lahat naman sila, kahit sino sa kanila, pag lumabag sila ng paulit-ulit, Oo nga naman. siyempre magsasawa ang tao, kahit sino naman Kahit sabihin ng isa ka pa sa pinakamabait na tao, kahit siyempre mapupuno ka rin at ganun talaga. Ganun talaga. Yun, naisip ko na medyo bigyan siya ng tawag dito, kaparusahan dahil sa ginawa niya. Kasi kung walang tawag dito, kasi kung ililihim ko lang yun sa viewers, hindi ko pinabayaan. Siyempre, una sa lahat, marami magtatanong. Tama. At pangalawa, kung pinabayaan ko lang yung mga ganung bagay. Tama naman din. Lalo lang po lalo lalala at saka walang magbabago. Tsaka mahirap nun Papa Eds. What if kung alam na siya ang beneficiary mo, biglang may makakuha ng video. Kung naka-uniform, tapos alam mo yun, naka-uniform siya.
Tapos nakitang nasa isang lugar, tapos may ginagawang kalokohan. Ito what if lang di ba, ang mas madadali dyan si Edu. Kung ikikip niya lang, para sa akin tama lang din na isabihin niya. No, hindi at malinaw pa nga sabi niya, kung sumag-aro, susuportahan kita. No, hindi naman niya hinamak yung bata. Talagang tinuruan niya ng leksyon, which is good para sa akin. 100% agree ako kay Papa Eds doon. And hindi naman pwedeng papayagan niya. Kasi tama nga yung ginawa niya. Kasi kaysa ibang tao makakita nun. Baagawan pa siya ng issue, di? Mas malala pa yun. Inunahan na niya. Tama din naman ginawa ni Papa Eds. And okay yun. Kung hahayaan lang. Diba, no? Malungkot man, pero yun ang kailangan, yun ang tamang Oo, gawin. tama yun. At saka, mas maganda na talagang harapin. Kasi habang pinapatagal niya yung bagay, mas lalo lang niyang nilulubog ang sarili niya Tama. sa kasinungalingan. Tama. At yun ang kukulong sa kanyang buhay, di ba? Tama yun. Makukulong sa ganung Oo. kasinungalingan na okay ang lahat. Kasi walang pumupuna. No? Kaya minsan yung mali, hindi masama punahin yung mali. Kasi kung di mo pupunahin yun, hindi yung matututo Tama si Papa Eds doon. Kailangan naisip ko noon, sabi ko ano ba yung tama kong gawin? Pababayaan ko lang ba to? Kagaya ng ibang mga tinutulungan ko na pinabayaan ko na lang. Tawag dito, may mga beneficiary din kasi akong iniwan dati na pasaway. Hindi ko na rin kasi ilang vlog pa lang pasaway na agad. Grabe ibig sabihin hindi lang pala to yung tinay ang naka-encounter mo, may ganun, totoo lang guys nakaka-disappoint yun. Lalo na mahirap lang kayo tapos gagawa ka pa ng kalokohan. Kaya minsan di mo masisi yung iba Di ba? Kung bakit nai-stay sa ganong kalagayan kasi sila mismo gumagawa ng mali Ano kayo unlad? Ibig mo sa murang edad, di ba? Hindi ko inahamak guys. No? Kasi talagang kahit naman po ako, sabi ko nga sa inyo personally laking hirap po ako, patay gutom ako, pero nagtiis ako ng ganyan. No? Kasi sila nga advantage, may tumutulong na isang Papa Eds. Kami walang-wala talaga. Talagang uutang kami para lang makaraos. Sila, maghihintay na lang sila buwan-buwan. Hindi na nila, alam nyo, pag pumunta kayo sa gobyerno, minsan, ang daming requirements. Diba, ang daming ganito-ganyan, marami pang minsan, i-background check ka pa, bago tulungan. Diba, may gano'n naman no? Hindi ko inaano yung government natin siya, pero nagpapasalamat tayo sa government natin. Ang point ko lang, minsan, kung bago ka nila tulungan, maraming requirements. Dito, Di ba, walang ganong karaming requirements and very thankful, no? Merong Papa Eds, di ba, guys, no? Ilang vlog pa lang, pasaway na agad. Di ba? Ilang vlog pa lang. Kung matagal na. Ilang vlog pa lang, pasaway na agad. Yun, si Tinay, nung una naman si Tinay, okay. Pero yun nga, kaya sabi ko, yung kasinungalingan, pag pinatagal mo, Tsaka alam mo, Papa Eds, ang kasinungalingan, pag pinatagal mo, either na, ikamamatay yan. Hindi rin yan maganda, lalo sa mata ng Panginoon. So, tama lang din yung ginawa mo. Hindi mo naman pinahiya yung bata Tinuruan mo na siya at the same time, nagbigay ka rin ng inspirasyon at lesson learned. Hindi lang kay Tinay, even sa mga viewers mo na kabataan. Sana mapanood nga nila, marami sila matutunan dun Kaya sabi ko, kasi nungalingan, pag pinatagal mo, Mahirap yan. Mahirap. Mahirap makawala. Parang gano'n namang sitwasyon ni Tina, hindi niya na kayang umalis Kasi marami nang masasaktan siyempre. Una, ako. Pangalawa, una na yung pamilya niya. Sunod ako. Tama. Sunod sponsor. Tama. Yun na. Habang tumatagal, ginagawa niya yun. At hindi umaamin. Mas kawawa siya. Hindi kami. Kasi, tawag dito. Tama si Edu din. Mas kawawa siya kasi unang-una, hindi naman sila ganun kayaman. Ngayon, kung mawawala ang tulong ninyo sa kanya, sino ang tutulong sa kanya? Napakahirap guys. Pumunta ka ng government, hindi mo mararanasan niya na yung ginagawa sa'yo ng kalingap. Di mo ganun. Limitado pa nga minsan ng tulong Mayroong certain amount Ito, pag
naging natuwa sa yung mga sponsor, eh grabe, baka mas malaki pa makukuha mo eh. Di ba no? Lalo lang niya nilulubog yung sarili niya sa Oo. ganung sitwasyon. Oo, putek. At kaya nung kanina, hinarap namin siya nila Jeneline, nila Early. Oo. Talagang pure, anong gawa yun ng sa pagmamahal na din, ano. Yung pagsabi namin, sinabi namin ng paunti-unti. Ako, sinabi ko ng unti-unti. Kay Tinay ka, nung sa vlog kanina, para hindi naman masyado mabigla sila. Oo. Tsaka Papa Eds, no? Napakabait mo nga, oh. Hindi mo siya binigla. Totoo yan yung habang ini-interview niya, kung napakanood nyo. Iniunti-unti niya nga. Tsaka may nag-comment nga sa akin, Papa Eds, sabi niya, si Tinay daw ay hinahihirapan dun sa, hindi ko alam, course ba o sa pag-aaral niya. Ngayon, kung ang nahihirapan siya, hindi dahilan para hindi ka pumasok. Di baling pumasok ka, kunwari pumapasok ka, baksa ka, okay lang yun. Ganun talaga, hindi mo kaya eh. At least sinubukan mong sinubukan pumasok, sinubukan mong makapasa. Sabi nga ng teacher ko, okay, alam nyo, pumasok lang kayo dito sa pagtuturo ko. Pag umabsent kayo, mas ibabaksa ko kayo. Kaya iba doon, kahit mahina, nakikinig pinapasa ng teacher ko kasi alam niya gustong matuto eh. Pero yung batang ayaw pumasok. Walang pangarap sa buhay yan. Hindi mo pwedeng dalhin kasi hirap mag-aral eh. Hindi ko naintindihan. Ngayon, kung di mo naintindihan, nahirapan ka sa pag-aaral mo. Di wag ka mag-aral, kumuha ka lang ng vocational. Mga skilled worker, mga skilled na like mga nagwe-welding, nag-automotive. 'Di ba? Ako, kapatid ko ganyan kami kasi may kapatid ako hindi naman ganung magaling sa academics. So mahina talaga siya, hindi niya kaya yung mga academics. Kumuha siya automotive. O kaya yung about sa aircon. Pwede naman ganun eh. Kaysa may magsinungaling ka, nakakawa na yung nagbibigay sa'yo ng pera. Di ba Pamilya niya sa mga ginawa ni Tinay. At ako nang tumulong sa kanya para makalaya sa ganun tama naman. sitwasyon. Ako na nagsabi. Di ba? Diba? Para makapagbago siya. At least Papa Eds, naging tapat ka sa kanya, di ba? Maganda yung maging tapat, di ba? So anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Mabilis na reaction video lang to. At ako, agree ako sa sinabi ni Papa Eds. Yung ginawa niya, dati sabi niya, pinapalampas niya yung mga dating beneficiary niya. Pero din sa punto na to, ang ginawa niya, sinabi niya talaga, which is tama yun. At maganda ipakita rin sa viewers. What if, sabi ko nga kanina, may makakita dyan. Hindi naman, ang ibabash hindi naman si Tinay. Ang ibabash si Edu. Ganyan pala sa Kalingap. Kita nyo, tutulungan nyo. Ano pala kayo? Di ba? Niloloko kayo. Tapos ganyan. So, mamaya baka sabihin, gawan pa ng issue si Papa Eds. Para sa akin, for me, 100% agree ako kay Papa Eds. At akala ko nga, isang beses lang ginawa to. 2 beses pala. Di ba? Pero, mabuti, alam mo, tama yung may nag-comment pa nga sa akin eh. Sa Merzano, mabait pa si Edu. Bakit? Pinagbibigyan pa ni Edu ng 1 taon. Kung sa akin yan, wala na yan. Kasi nasa Bible yun eh. Una, pangalawa, pagsaway. Pag hindi nakinig, itakwil mo. Pinapatakwil yan pag matigas ang ulo. Lalo pag pangatlo. Si Papa Eds, pinagbigyan niya ng 1 taon. Akala ko, kaya sabi ko parang medyo 1 taon medyo matagal yun. Medyo naawa pa ako sa bata. Kaya lang, it turns out, talaga matigas pala talaga ulo. So, wala tayong magagawa. Learn through hard way. Diba? Mahirapan ka. Kasi minsan, ang pagpapahirap, hindi yan para hamakin ka. Ang pagpapahirap, para ma-realize mo na mahirap pala ang buhay. Napakahirap ng buhay, guys. Lalo yung mga kabataan dyan, nakinig kayo at panoorin yung mga vlog ni Papa Eds. Marami kayong matutunan. Anyway guys, ito po paborito nyo reactor. And syempre, please comment down below guys at let me know kung ano masabi nyo rito sa ating video reaction. And to God be the glory guys. Paalam!